Okay, we're still talking to Ms. Sandra Cab and bakit ho ganun, ano? 'Di ba? Para bang you try to keep away from people you know have dubious reputation. So and that is a normal reaction for any human being, no? You may be identified by the company that you keep, no? Or if you know that he has a reputation and you discover it later on, then you steer away. In this case, yung kay Corona, talagang nagpalayo si Presidente. Ini-snub niya, body language niya was really very negative. But in the case of Janet Lim Napoles, met with her, natid pa niya sa krame. I don't know, baka hindi ako masyadong matalino para maunawaan ito, no? Kindly explain to me, bakit magkaiba yung trato niya kay dating Chief Justice Corona at kay Janet Lim Napoles? Ang nakita po namin doon is kasi palagi din po ako nasa Senado nung yung hearing ni former Chief Justice. Ang nakita namin doon, galit na galit siya he wanted really itong si Corona to be out of this government kasi hindi niya kayang gamitin, hindi niya pwedeng diktahan. Okay? At sabi niya, tao daw ito ni GMA. Okay. So, yan yung pagka-bindiktibo ng ating gobyernong ito ngayon. Yung ki Janet Lim Napoles, talagang nagulat kami na first time in the history ng ating bansa ng isang akusado, fugitive, ay mag-surrender sa isang pangulo. Okay. At yun nga po, before pala yung surrender kuno-kuno ng gabi, nandoon ng tanghali, nakipagpananghalian pa kay Pinoy, si Napoles. Tapos sinundo ni Lacerda sa Heritage Park para dalhin sa Malacanang at ipasurrender iharap kay Presidente. May mga picture na si Presidente ay may picture sa kanya, kay Napoles, sa asawa at saka sa anak. Being a president, hindi ka basta-basta lang makakapagpa-picture. Yes. So, yun. Tapos, that same night, siya ang naging lead car ni Napoles papunta sa Krame. At ang nasa likod ay yung mismong DILG Ministry Secretary, si Secretary Marojas. Then, the following day, dinala, at saka siya nga pala, nung gabing yun, nandoon nag-aantay ang Chief PNP, si General Purisima, to receive Janet Lim Napoles. Pagka-umaga, dinala si Janet Lim Napoles ng mismong Chief PNP at ng Secretary of DILG papunta dito sa Makati. Diyan sa mga body language ng palasyo, makikita mo na talagang kilala nila at nakinabang sila sa babaeng ito. Tingin nyo, was this, kasi sabi ng Malacanang, and I'm just quoting, sinisigurado lang namin ang kabuhayan at seguridad ni Janet Lim Napoles, kaya talagang iniskortan no less than the President. Was this, to your mind, security? Or sinasabi nila, sinasanitize nila yung magiging, kung ano sasabihin ni Janet Lim Napoles? Sa palagay ninyo lang? Hindi lang po sa palagay namin yun. Ang nakikita po talaga namin is, they are trying to appease Napoles now para hindi magbitaw na ng salita kung sino-sinong mga pangalan. At kaya ay napapunta na sa Fort Santo Domingo. At ako naman, kung ako naman si Napoles noon, hindi na nga po ako talaga dapat makipaglaro sa gobyernong to. Kasi tingnan mo. Alam ng Pangulo ang mga pangalan bago lumutang yung mga Napoles na yan. Bakit hindi niya kayang tanggalin si Abad at si Alcala sa kabinete niya ngayon? Bakit nung unang lumutang si Ben Harloy, ang first day sabi niya, sexy, tanda, at pogi. Then the following day, si Secretary De Lima said, this is Enrile, Revilla, and Jingo and Estrada. I'm gonna prosecute them. Ito ngayon, nandyan na lahat pangalan, walang mga code name. Sinabi na mismo ng architect nitong scam na to, bakit walang magawa ang DOJ at walang magawa ang palasyo ngayon? Dapat yan matanong sa taong bayan, papayag ba tayo na gawin na lang tayong dribble-dribble, gawin tayong mga tanga, gawin tayong mga bulag ng gobyernong ito? Payag ba kayo na ituloy itong hearing sa Senado, itong investigasyon na ito ng Blue Ribbon Committee? Payag po kami, basta
si Napoles magsalita ng tunay na katotohanan. Wala naman siyang magagawa na ngayon eh. Wala na po siyang magagawa dahil ididiin siya ng ididiin. Lahat naman ng pinangalanan niya, lahat nag-deny. So kawawa lang siya. Kaya kung nakikinig man ngayon si Mrs. Janet Lim Napoles, hindi ka na makakakuha ng hustisya sa gobyernong ito. Lalo pinangalanan mo na yung mga nasa paligid ng ating Pangulo. Kaya po kung ako sa iyo, this is an advice from the heart. Galing po kami dito diyan sa ganyang inuupuan mo, ay mabuti pa, lumutang ka na ulit sa Senado at sabihin mo lahat ang totoo at mag-call ka ng dapat mong sabihin. Kung kailangang matanggal itong gobyernong ito at magbago tayo ng gobyerno dahil sa salita mo, then do it. Huwag ka nang humingi ng kung ano pa dahil hindi ibibigay sa iyo. Kung ibigay man sa iyo ni De Lima, ibigay sa iyo ng ombudsman, maraming tao ang magwawala dahil hindi ka pwedeng gawing state witness. Sa palagay ninyo, can the Senate try itself? I mean, what I mean is, ang dami ng mga pangalang nadawit, ano? Almost all. O kasama rin sila sa Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga kay Janet Lim Napoles. So can they try themselves in that case? Hindi ba siya gigisahin doon mismo pag pinatawag uli itong taong ito? Ang pinakamaganda po yata niyan is we have to create a commission. Yung sinasabing Truth Commission? Truth Commission. Okay. Na wag si Pinoy ang magsabi kung sino. Sino-sino bang taong ito? Dapat mismo ang taong bayan magbigay ng listahan. At from there, mag-shortlist at doon kunin. Kasi kung pabayaan natin si Pinoy na siya din ang magkukuha ng mga kung sinong taong ilalagay dyan, naturalmente ang ilalagay niya yung mga kaibigan niya. Kasi sinabi ni, I think it was one of the suggestions of Senator Antonio Trillanes, na buo pa rin ang kanyang tiwala sa Presidente at pagbigyan natin si Presidente ang pumili nito. Well, siya. Pero ang taong bayan wala nang tiwala. Okay. So sa palagay ninyo, okay kayo dito sa Truth Commission? Okay po kami. Wag lang na si Pinoy ang pumili. Let their bosses, made the choice. Wag na siyang sabihin niya na lang mag-shortlist, doon kukuha, pero yung siya ang magsabi na ito ang gusto kong ilagay diyan dahil yung SWS, yung Pulse Asia na yan, hindi totoo. Okay, bakit? Hindi Ba't totoo. yan? Like for instance, yung sa Yolanda, remember, yung Pulse Asia, na ang Yolanda victims ay tuwang-tuwa sa ginawa ni Pinoy. Okay. Tapos biglang mga dumating yung mga nagrarally. Yan ba ang totoong galing sa puso o binayaran lang nila yun? Hindi na dapat tayo makinig sa mga polls, mga survey na yan. Dahil ang taong bayan nararamdaman yan. Go to the social media. Makikita mo kung gaano kasama na ang sinasabi tungkol dito sa administrasyon. Tatanungin kayo ng pangkaraniwan tao, sino ang paniniwalaan namin? Si Janet Lim Napoles, si Ben Herluy, yung ibang mga accountants dyan. Nalilito kami. Paniniwalaan ba namin itong senador na ito na napakalinis? Wala sa listahan. Nasa listahan, sabi ng iba, dapat wala ako sa listahan na yan. He is a very promising politician dahil batang-bata, maraming mga bata dyan na gusto maging presidente. So, sino ang paniniwalaan namin talaga? Kami din ay nalilito. Okay. Pero ang dapat paniwalaan dyan, kung si Ben Herluy magsabi na ng totoo. Alam mo si Ben Har, yung mga body language niya nung nasa Senado siya. Nagpipigil pa ba? Nakikita po namin kasi hindi niya alam, nandun lang kami sa mga tabi-tabi. Okay. Tuwing satanungin siya, may mga instances and we can review that also. Okay. Na tinitingnan niya si Secretary De Lima. Okay. Remember that every time na nandoon siya sa Senado, palaging ang Secretary of Justice nandoon din. Okay. Okay? So, pigil na pigil at ang affidavit ni Ben Herluy noong 2013, nung last year. Okay. Kompleto ng mga palangalan kung ano yung nasa desk file niya. Yun ang pangalang nasa niya, pero Na-delete. Sabi deleted. Pero last year, 3 lang senador ang lumulutang. Yes. Walang lumulutang na ibang pangalan. Okay. It's because hawak sila ng DOJ. Hindi kagaya namin noon na wala kaming pakialam, wala kaming DOJ na sinasandalan. Okay. It's the church. Okay. Simbahan ang sinandalan namin, kaya
nagano kami ng totoo lang. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin namin. Kaya naman, tambak din kami ng kaso. May mga taong nagsasabi, no? Palagay nyo, may pinoprotektahan kaya dito si Janet Lim Napoles, sila Ben Herluy, sila Secretary Leila de Lima, considering that, and I'm just posing this question, I'm not implying anything. It's just food for thought. President Aquino before was congressman for Yes. a full term, 9 years. 2 years of that, he was, I think, deputy speaker. Yeah. Panahon ni GMA. So, ang pondo niya was not only limited to 70 million a year. So, siguro nilakayan yan kasi deputy speaker ka. And then he became senator for a time. Wouldn't it be interesting to find out, para lang malinis niya ang kanyang pangalan at pwede siyang tumayo sa kanyang programang Tuwid na daan. tuwid na daan na wala siyang kinalaman kay Janet Lim Napoles. Wouldn't it be fair to see where he spent all his funds? Dapat po, ipalutang niya nung siya ay sa kongresista at senador kung saan talaga niya linagay yung mga pondo niya para makita ng buong bayan, ito palang proyekto nung siya ay congressman pa lang at ng senador. Pero wala Walang effort na nanggagaling sa Malacanang na ipakita ang listahan ng kanyang proyekto nung siya ay nakaupo pa sa Kongreso at saka sa Senado. So do you think they know each other? Pakiwari nyo lang, magkakilala kaya sila ni Janet Lim Napoles at si ang Malacanang? Sabi nga, pictures Speaks a thousand words. At yan po ang ginamit ko, kidrelon. Okay. Okay? Nung sinabi niya ng unang lumutang si Ben Herluy that I don't know Napoles. Nung nagbigay yung source ko ng mga picture niya. Pictures, yes. Sabi niya, isa lang siya sa mga nagpapapicture, social functions, gano'n-gano'n. Nung ma-prove namin na siya ang guest of honor, nung time na kinuha yung picture with his wife and Napoles, na doon pala siya ang guest of honor nung death anniversary ni Mrs. Napoles, doon sa Mausoleo, doon sa Heritage Park. Yes. O, di ba tumigil siya? So, it's just the same thing. Kaya, napakalinis. He's painting himself like very clean. But remember, Mr. Espina, na kung hindi niya ito pinigilan, nung 2004-2005 fertilizer scam. Yes. Okay. Janet Napoles was named by our group o by one of our witnesses. Yes. Sa organisasyon namin. Pero anong ginawa niya? Former Senator June Magsaysay was the chairman of that committee on agriculture. And Twice na nagsobpina, pero hindi napalutang. Ang tanong ko sa bayan, at kung ang Malacanang nanunood ngayon, sino ang Senate President that time? Okay, itanong ko rin sa inyo ito. Is it possible that Sandra Cram may be willing to sacrifice herself, but she cannot sacrifice her daughter, her family, and bring them along and become a hero if she wants to? Kaya ganito na lamang at damage control ang ginagawa niya. Sinasakripisyo niya sarili niya, pero hindi niya kayang isakripisyo ang kanyang pamilya. Kaya ganun na lamang ang listahan, palagay niyo? Well, kung ako, si Napoles, for the good of the country, I will do sacrifice everything for the truth. Okay. Last question. What proposal can you make to strengthen the WPP so that it cannot be politicized or used as an instrument by any administration to be a hatchet job against any of its political enemies? Well, two weeks ago, we were invited by Senator Pimentel dun sa Committee on Justice sa Senado. And we strongly oppose na ayaw namin na ang DOJ lang ang humawak ng witness protection. Okay. And, well, we are